diniplo ni Marcos, President Senior, yung mga tiga Ilocos North, saka yung mga Ilonggo, doon po tayo nagkaroon ng tigmaan. Tatag na yung mga pinuno ng upang idepensa ang kanilang kayaan ng lupain sa Mindanao. Hanggat nag-declare si Marcos ng martial law upang walang karapatan yung mga sibilyan. Kung gusto nilang huliin, kinukuha na walang sapat na reason. Basta mahabang buhok mo, tinatawag kang rebelde. Kaya nga si Enrile Ponce, napakalawak ang lupain niya sa Basilan, gawa nung that time na martial law. Na iniwanan na yung mga sibilyan yung mga lupain nila. Umalis na po sa lugar na yun dahil ando na po yung mga mamamatay tao na hindi po malamang kung military o tinatawag na ilaga. Ilocano, Land Grabbers Association. Yes. Pero ito ay mga paramilitary groups. Paramilitary group. Yun yung binabanggit ni Ustads na nakakalungkot kasi panahon ni Marcos, massacre ang mga naririnig namin, tapos hindi masyado yun news dito, pero may mga estudyante Muslim na sinumbong yan sa international na mga Muslim organizations. So nalaman namin na bukod sa Jabida Massacre, meron pang Palimbang Massacre, Takob Massacre. So pagpatay ito sa mga kapatid nating Moro, iba't ibang tribo, Maranao, Maguindanao, sa amin din, Iranon, kay Bapa na Maranao. Ako po si Amira Ali Meklidasan para sa karapatan, kapayapaan at kultura sa ngalan ng Moro at Katutubo, make it happen sa Senado. Dahil dito, napilitan yung mga estudyante na mga nagpoprotesta na mag-armas din, no, para depensahan ng komunidad. Nabuo yung konsepto ng Independent Mindanao. So, Muslim Independent Mindanao, Moro National Liberation Front, naging Moro Islamic Liberation Front, no? So, mahabang panahon na nakibaka ang mga Bangsamoro to protect their land. At ang nakakalungkot, kahit may peace talks, no, kahit nitong 2017, may ongoing peace talks between the Moro National Liberation Front and Moro Islamic Liberation Front, dahil sa mga reports na may terrorist group daw doon sa Marawi, ang ginagamit ng gobyerno, ganun pa rin. High-powered, aerial bombardment, na nag-produce ng maraming bilang ng mga nagpapulit. So hindi nahihilo magsugat namin kasi parang every administration has their own military program, and usually kami yung nasasampulan, kaya lagi nagpo-produce ng bakwet. Ang kape niya in-order niyo. Ay, sukran. Salamat. Sukram. Oo, sukran. Ran. Oo, sukran. Thank you. Ito na po ang mga parata niyo. Ay, sukran. Parata. Parata. Oo. Parang hot cake. Ha? Oo. Yun po kasing pamilya, yung pamilya ko sa kwento, gusto nilang bumalik sa Marawi. Meron na po bang nakabalik sa Marawi? Paano, katulad ng nasabi ko, mayroon tayong selected area dyan sa Marawi. Kasi nangyari, yung ibang area, mayroon pong nakatanggap na galing sa gobyerno, 70,000 pesos. 70,000 pesos. 70. Tapos po? Yun po ang natanggap nila doon po sa bayad sa kanila ng kanilang lugar. Kaya yung mga iba, wala pong may claim gawa nung nakatanggap na po. Para po saan yung 70? Yes po, binayad po doon sa kanilang, halimbawa, ikaw nasiraan ka ng bahay, binayaran ng 70,000, tinanggap mo naman, so hindi mo po dibalikan yun. Parang binili na. Yes, Parang binili na yung... Ang ginawa ng gobyerno. Yan po yung ginawa ng gobyerno sa bandang dito, kumbaga sa east ng Marawi. Yan po ay bayad na lahat yan. Binayaran ng gobyerno. Na hindi po yung sapat yung bayad. Kung ano pong nakalaan ng pamimigyan ng gobyerno,
yun na po ang matatanggap. Ang ibig mo sabihin, pag halimbawa ako, yung pamilya ko gusto bumalik doon, ibig sabihin, hindi ko tatanggapin yung 70, Ayaw, tama? kasi yun Para po- makabalik ako. Iyon na po ang pamamalakad ng gobyerno. Pero may area naman na hindi kailangan yung gobyerno nang magbayad po. Doon sa mismo city, town, yun po ang hindi pa nakabalik yung tao doon. Kasi may plano ng gobyerno doon sa area na yun. Ano po, alam niyo po ba yung plano ng gobyerno Yun sa na po, Marawi? una-una gagawin ng tourist spot. No? Tragedy tourism ang narinig namin na project. Masigit pa sa Singapore. Anong ibig sabihin ng tragedy? Kumbaga, kung parang sa nangyari sa Hiroshima, no, parang people would go there, tapos Yes. papakita yung Ganito destruction. yung maraming Oo. namatay, ito yung mga Oo. pangalan na namatay dito. Uy, naku! Mukhang Ayan, masarap. para Para ako matikman magbabayad mo. dito treat ko to kasi. Oy, maraming salamat. Ako naman Ito ang local na food namin, Oo. ang tawag ay piaparan. Yung bakas. Kaya Oo, parang... ito yung bakas, yung nakita mong isda kanina. Ah, yung parang smoke, parang Oo. sabi ko parang tinapa. Oo. At bagit So, yan. Salamat. Ano yung kanina parang rice? Pater. Iba yun. Iba rin yun. Oh, ito naman yung pater siya, May. No? Pater. Ano siya? Para siyang adobo flakes. Ah. No? Kasi yung chicken, Oo. kaya yung fish, minamarinate sa sa toyo. Tapos, yun, niluluto kasama nung nakita natin kanina, yung sakurab na palapa. Sakurab. Pwede po bang kumain muna tayo? Kasi ang sarap, break muna. Oo, sige. Sige. Ako po si Amira Ali Meklidasan para sa karapatan, kapayapaan at kultura sa ngalan ng Moro at Katutubo, make it happen sa Senado. Ang sarap. Wala, ubos. Oo. Alhamdulillah. Ayun. Siguro para mas maintindihan natin yung buhay ng isang bakwit, no, na babae, nanay, ay pwede tayong bumisita doon sa community sa loob ng Golden Mosque. Okay ba tayo doon, Stads? Ay, susutin ko na to, ano? Oo. Ganun lang naman, no? Cover lang the head. Cover the head, no? Cover lang the head. Okay. Bakit ano? May tanong ako. Ito, mas masasagot nila. Bakit yung mga babae lang ang dapat mag-cover yung men? yun alam mo, yung pagkuber ng mga babae, because we are adopting the customs and tradition of the Mother of Jesus Christ, si Mariam. Okay. Kahit tingnan mo ko, kahit saan, nakakuber ang buhok niya. So si Mama Mary ang... Mama Mary, ang kuwan na natin. Si Mama Mary. Kasi sa Islam, kung ituring na si Mama Mary ng Islam, If ay you respect, talagang napakataas ang antas ng Muslim sa pagtungo na kayo. Oo. Dapat sa labas, kaso dito na lang sa labas. May glass na rin. Oh, sige. Nandun sa heart, parang heart. Oo, dito na sila. Oo, tindahan, saka assalamualaikum. Saka mga Sabi na kasi tayo, pag umuwi kayo, ligpit yung mga gamit mo.
Dami mo, bisita. Pag-interview kay Raida, nandito mo ni Raida pag-interview. Siya ganun ba? Pero apya di kaila kwan ka, may kabgabo. Siya ka. Assalamualaikum raga. Salam. Si Lursida. Lursida, ako si Charmaine. Yes po. Oo, interviewin lang sana kita kung ano yung naranasan mo nung nag-evacuate kayo ng Marawi. Kailan ka umalis nung 2017 mismo? Hindi ko na kasi matandaan yung araw ng ano na yun nung pagkagera kasi matagal na rin kasi nakailang years na rin po. Oo. Pero yung mismong binobomba yung lugar niyo, umalis kayo doon? Opo, nung unang ano nila po is pinapa-evacuate na po nila kami. Bali, nung gabi na nagbobombahan sila, biglang may dumaan na lalaki doon sa harap ng bahay namin na nagsabi po na magsi-alikas na po kayo kasi tatagal yung gera namin. Sorry, interrupt kita. Maupo tayo para mas masarap yung kwentuhan. Ako po si Amira Ali Meklidasan para sa karapatan, kapayapaan at kultura sa ngalan ng Moro at Katutubo, Make It Happen sa Senado. Di agad naunawaan ng mga residente na may malaking pag-ataking gagawin ang Maute Group sa Marawi City. Nagsasaing po. Nagsasaing din. May narinig po kung putok nung oras na yun. Then, lumabas po ko. Biglang may narinig akong umiyak, yung anak ko pala. Siya yun, baby pa. Oo.